Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa ating espesyal na video na puno ng inspirasyon at pag-asa. Ako po ay labis na natutuwa na makasama kayo sa araw na ito at umaasa akong ang ating pag-uusap ay magiging makabuluhan at nakapagbibigay liwanag sa ating mga puso at isipan. Ngayon, tatalakayin natin ang isang napakahalagang tema, maghanap ng kanlungan sa mga pangako ng Diyos. Sa buhay natin, maraming pagsubok at hamon ang ating nararanasan. Minsan, nadarama natin ang bigat ng mga problema at tila ba ang mundo ay tila nagiging madilim. Subalit, sa kabila ng lahat ng ito, may mga pangako ang Diyos na laging nariyan upang maging ating kanlungan. Bilang mga mananampalataya, mahalaga ang pagkakaroon ng matibay na pundasyon. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi lamang mga salita, kundi mga katotohanan na nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa. Sa mga pagkakataong tayo ay nalulumbay o nawawalan ng pag-asa, maaari tayong bumalik sa mga pangako na ito at maramdaman ang kanyang presensya na nagbibigay ng kapanatagan sa ating mga puso. Sa ating paglalakbay ngayon, inaanyayahan ko kayong sama-samang pagnilayan ang mga talatang ito mula sa banal na kasulatan na naglalarawan ng mga pangako ng Diyos. Ang mga pangako niya ay hindi nagbabago at ang kanyang katapatan ay walang hanggan. Ang mga ito ay mga paalala sa atin na hindi tayo nag-iisa sa ating mga laban. Sa bawat pagsubok na ating hinaharap, naroon ang kanyang mga pangako na nagbibigay ng liwanag sa ating landas. Nais ko ring hikayatin kayong makibahagi sa ating talakayan. Ano ang mga pangako ng Diyos na nagbigay sa inyo ng lakas sa mga panahon ng pagsubok? Ibahagi ang inyong mga karanasan sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento ay maaaring maging inspirasyon sa iba at makatulong sa kanila na makahanap ng kanlungan sa mga pangako ng Diyos. Tayo ay nagkakaisa sa ating pananampalataya at ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kwento na maaaring magbigay ng liwanag sa iba. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aming channel, ngayon na ang tamang pagkakataon. Sa pamamagitan ng pag-subscribe, makakatanggap kayo ng mga updates sa mga susunod na video na magbibigay inspirasyon at pag-asa. Ang ating layunin ay magbigay ng mga mensahe na makakapagpabago sa buhay at makakatulong sa ating spiritual na paglalakbay. Huwag kalimutang i-click ang notification bell upang hindi ninyo ma-miss ang mga susunod na talakayan na tiyak na magiging kapaki-pakinabang. Bilang mga anak ng Diyos, may mga pagkakataon tayong nahaharap sa mga pagsubok na tila hindi natin kayang lampasan. Ngunit sa mga oras na ito, tandaan natin na ang mga pangako ng Diyos ay nariyan upang maging ating matibay na kanlungan. Sa mga talatang ating tatalakayin, makikita natin ang mga halimbawa ng mga tao sa banal na kasulatan na nakatagpo ng kanlungan sa Kanya. Ang kanilang mga kwento ay nagsisilbing inspirasyon na tayo rin ay makakahanap ng lakas at pag-asa mula sa Diyos. Samahan ninyo ako sa ating paglalakbay sa pagtuklas at pagninilay-nilay sa mga pangako ng Diyos. Tayo ay magdasal na sana ang ating pag-uusap na ito ay maging isang pagkakataon upang tayo ay mapalalim ang ating relasyon sa Kanya at mas makilala ang Kanyang mga pangako. Naway sa ating pagtuklas na ito, makatagpo tayong lahat ng kanlungan at kapayapaan na nagmumula sa Kanya. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa video na ito. Inaasahan kong magkakasama tayong maghanap ng kanlungan sa mga pangako ng Diyos at sama-sama tayong lumago sa ating pananampalataya. Huwag kalimutang ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Ngayon, simulan na natin ang ating paglalakbay. Sa mga pagkakataon ng pagsubok at pagdaranas, napakahalaga na tayo ay bumalik sa mga pangako ng Diyos, lalo na sa mga salin ng Kanyang mga salita na nagbibigay ng aliw at lakas sa ating mga puso. Sa mga awit 91,
makikita natin ang isang makapangyarihang mensahe na nagpapaalala sa atin ng proteksyon at kaligtasan na inaalok ng ating Diyos sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Ang talatang ito ay nagsisilbing kanlungan, isang ligtas na lugar na nagbibigay ng kaginhawaan sa gitna ng mga bagyo ng buhay. Ang mga salitang, "Siyang aking kanlungan at aking kuta, aking Diyos, na aking pagtitiwalaan," ay nagpapahayag ng isang matibay na deklarasyon ng pananampalataya. Dito, inilalarawan ng Diyos bilang hindi lamang isang tagapagligtas, kundi isang matatag na kanlungan. Sa ating pang-araw-araw na buhay, madalas tayong nahaharap sa maraming pagsubok, mga sakit, kawalan at mga takot na nagiging sanhi ng pag-aalala. Sa kabila ng mga ito, ang talatang ito ay nag-aanyaya sa atin na huwag matakot sapagkat ang Diyos ay nariyan upang tayo ay protektahan. Isang mahalagang aspekto ng mga awit 91 ay ang pangako ng Diyos na Siya ay magliligtas sa atin mula sa mga bitag ng kaaway at mula sa mga salot na naglalakbay sa dilim. Sa mundo na puno ng panganib at mga banta, ang mga pangako ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng katiyakan. Ang mga salitang hindi ka matatakot sa takot sa gabi ni sa palaso man na lumilipad sa araw ay nagpapakita na sa kabila ng mga panganib na nakapaligid sa atin, ang ating pagtitiwala sa Diyos ay nagiging ating kalasag. Mahalaga ring tandaan na ang mga pangako ng Diyos ay hindi lamang para sa ating pisikal na kaligtasan, kundi pati na rin sa ating espiritual na kalagayan. Binibigyang diin ng mga talata na ang mga nagtitiwala sa Kanya ay hindi lamang pinoprotektahan mula sa mga pisikal na panganib, kundi binibigyan din ng kapayapaan sa kanilang mga puso at isipan. Sa mga oras ng pagdududa at pangamba, ang mga pangako ng Diyos ay nagsisilbing gabay at liwanag, nagdadala ng kapanatagan na Siya ay kasama natin sa bawat hakbang ng ating paglalakbay. Sa panahon ng mga pagsubok, madalas tayong nahuhulog sa pit ng kawalang pag-asa. Ngunit ang mga pangako ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng lakas upang bumangon. Ang pangako na ako'y sasama sa Kanya sa Kanyang kapighatian ay nagsisilbing paalala na hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ay nariyan sa ating mga pinagdaraanan, handang tumulong at magbigay ng lakas. Sa Kanya, matatagpuan natin ang tunay na kanlungan, isang lugar kung saan maaari tayong magpahinga at magtiwala na ang lahat ay nasa Kanyang mga kamay. Sa mga pagkakataong tayo ay naliligaw ng landas at tila nawawalan ng pag-asa, mahalaga na muling balikan ang mga pangako ng Diyos. Ang pagninilay sa Kanyang mga salita ay nagiging daan upang tayo ay ma-recharge sa ating pananampalataya. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi nagbabago, sila ay matatag at tiyak. Sa bawat salita na Kanyang binigkas, mayroong kapangyarihan at buhay na nag-uudyok sa atin na muling bumangon at magpatuloy sa pagtitiwala sa Kanya. Sa huli, ang paghanap ng kanlungan sa mga pangako ng Diyos ay hindi lamang isang simpleng hakbang. Ito ay isang aktibong desisyon na ating ginagawa sa bawat araw. Sa tuwing tayo ay nahaharap sa mga pagsubok, alalahanin natin ang mga pangako ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan at proteksyon. Sa Kanya, makikita natin ang tunay na kanlungan, isang lugar na puno ng pag-asa, kapayapaan at pagmamahal. Ang pagtitiwala sa Kanya ay nagiging daan upang maranasan natin ang Kanyang mga biyaya at milagro sa ating buhay. Huwag tayong matakot sa mga pagsubok, sapagkat kasama natin ang Diyos na nagmamahal at nag-aalaga sa atin. Ang mga awit 121 ay nagbibigay inspirasyon at lakas sa ating pananampalataya, lalo na sa mga panahon ng pangangailangan. Sa bawat hakbang ng ating buhay, sa gitna ng mga pagsubok at hamon,
Ang mga salitang ito ay nag-aanyaya sa atin na maghanap ng kanlungan sa mga pangako ng Diyos. Ang talatang ito ay tumutok sa ating pagtitiwala sa Diyos bilang ating tagapagligtas at tagapangalaga. Sa simula ng talata, tayo ay inaanyayahan na itaas ang ating mga mata sa mga bundok. Ang mga bundok ay simbolo ng katatagan at katatagan sa buhay. Sa ating paglalakbay, madalas nating nalilimutan ang mga bundok na ito. Sa halip, ang ating mga mata ay napapatingin sa mga pagsubok, takot at pangamba na nagiging hadlang sa ating pananampalataya. Ngunit ang paanyayang ito ay nagtuturo sa atin na dapat nating iangat ang ating mga mata sa Diyos na siyang ating tunay na kanlungan. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi lamang mga salita, sila ay mga katotohanan na dapat nating yakapin. Sa mga panahon ng kaguluhan at pagdududa, ang mga pangako ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Ang talatang ito ay nagsasad na ang Diyos ay hindi natutulog, hindi siya nalulumbay o napapagod sa ating mga pagsasaklolo. Siya ay laging nariyan, handang tumulong at magbigay ng suporta. Ito ay isang napakalaking katiyakan na sa mga oras ng aming pangangailangan, ang ating tagapagligtas ay nariyan upang tayo ay iligtas at gabayan. Minsan, ang buhay ay puno ng mga pagsubok na tila hindi natin kayang lampasan. Ang mga hamon sa ating kalusugan, pamilya at pinansyal na sitwasyon ay nagiging matinding pasanin sa ating mga balikat. Ngunit ang mga awit 121 ay nag-aanyaya sa atin na magtiwala sa Diyos na siyang nagbibigay ng tulong. Sa bawat hikbi ng ating puso, may isang Diyos na nakikinig at nagbibigay ng kapayapaan. Ang kanyang pagmamasid sa atin ay nagbibigay ng kapanatagan na hindi tayo nag-iisa sa ating laban. Ang mga salita ng Diyos ay puno ng katotohanan at ng kanyang pagmamahal. Sa mga oras ng kagipitan, ang ating mga panalangin ay umabot sa Kanya at sa Kanyang mga pangako, tayo ay binibigyan ng lakas upang muling bumangon. Hindi natin kailangang mag-alala sa mga bagay na maaring mangyari sapagkat ang Diyos ay may plano para sa ating buhay, isang plano na puno ng pag-asa at kabutihan. Ang Kanyang mga pangako ay nagsisilbing ilaw sa ating daan at sa bawat hakbang na ating ginagawa, tayo ay tiwalang siya ang ating kasama. Ang mga awit 121 ay hindi lamang isang paalala ng Kanyang tulong, kundi isang paanyaya na tayo ay maging matatag sa ating pananampalataya. Ang pagtitiwala sa Kanya ay hindi nangangahulugan na mawawala ang mga pagsubok, kundi sa halip, ito ay nagbibigay sa atin ng kakayahan na harapin ang mga ito ng may tapang at lakas. Sa bawat pagsubok na ating dinaranas, may mga aral na natutunan at sa bawat pagkakataon, ang Diyos ay nariyan upang tayo ay tulungan. Sa huli, ang ating pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos ay nagiging pundasyon ng ating pananampalataya. Ang mga awit 121 ay nagsisilbing paalala na ang Diyos ay hindi kailanman mapapabayaan ang Kanyang mga anak. Ang Kanyang mga pangako ay laging totoo at sa bawat hakbang ng ating buhay, maaari tayong makahanap ng kanlungan sa Kanya. Kaya't sa gitna ng mga pagsubok, tayo ay hinihimok na lumikha ng puwang para sa Kanya sa ating mga puso. At sa pamamagitan ng ating pananampalataya, tayo ay magiging matatag at makakahanap ng kapayapaan sa Kanyang mga pangako. Sa bawat araw na lumilipas, tayo ay nahaharap sa iba't ibang hamon at pagsubok na maaaring magdulot sa atin ng takot at pagdududa. Sa mga pagkakataong ito, mahalaga na tayo ay maghanap ng kanlungan sa mga pangako ng Diyos. At dito sa mga awit 111, makikita natin ang kagandahan ng pagpuri at pasasalamat sa Kanya. Ang talatang ito ay hindi lamang naglalaman ng mga salita ng pagkilala sa mga gawa ng Diyos,
kundi ito rin ay nag-aanyaya sa atin na muling suriin ang ating mga puso at isipan sa kung paano natin tinitingnan ang kanyang mga biyaya sa ating buhay. Ang pagpuri sa Diyos ay isang mahalagang bahagi ng ating pananampalataya. Sa pagninilay-nilay sa mga awit 111, naisin nating unawain na ang pagpuri ay hindi lamang isang simpleng pagkilala sa kanyang mga ginagawa, kundi ito rin ay isang pagpapahayag ng ating tiwala sa Kanya. Sa kabila ng mga pagsubok na ating dinaranas, ang pagpuri at pasasalamat ay nagiging daan upang tayo ay makahanap ng kapayapaan. Sa bawat biyayang natamo, mula sa maliliit na bagay hanggang sa malalaking milagro, tayo ay inaanyayahang magpasalamat at magpuri. Sa ganitong paraan, pinapalakas natin ang ating pananampalataya at nagiging mas matibay ang ating ugnayan sa Diyos. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi nagkukulang. Siya ay tapat sa kanyang salita at sa bawat pagkakataon na tayo ay humihingi ng tulong, naroon siya upang ipakita ang kanyang pagmamahal at pagkalinga. Sa pag-aaral ng mga talata sa Biblia, makikita natin na ang mga pangako ng Diyos ay nagbibigay ng liwanag sa madilim na bahagi ng ating mga buhay. Ang kanyang mga pangako ay nagsisilbing ilaw sa ating landas, nagbibigay ng direksyon at pag-asa sa gitna ng mga pagsubok. Sa bawat pagkakataong tayo ay nalulumbay o naguguluhan, ang mga pangako ng Diyos ay nagiging kanlungan na maaari nating lapitan. Madalas na tayo ay nalilimutan ang mga biyayang ibinibigay sa atin. Sa abala ng ating mga buhay, nakakalimutan nating bigyang pansin ang mga maliliit na bagay na nagdudulot ng saya at kapayapaan. Dito pumapasok ang kahalagahan ng pasasalamat. Ang pasasalamat ay isang paraan upang tayo ay makapagbigay pugay sa Diyos at kilalanin ang kanyang mga gawa. Sa bawat pagdapo ng araw, sa bawat paghinga, sa bawat pagkakataon na tayo ay nagiging masaya, ito ay mga biyayang nagmumula sa Kanya. Ang mga bagay na ito ay dapat nating ipagpasalamat, hindi lamang sa ating mga panalangin, kundi sa ating mga araw-araw na gawain. Ang mga salin ng mga pangako ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng inspirasyon upang hindi mawalan ng pag-asa. Sa mundong pupuno ng hamon, ang pagtanggap sa kanyang mga biyaya ay nagiging dahilan upang tayo ay patuloy na manampalataya. Ang kasiguraduhan na ang Diyos ay nariyan para sa atin ay nagbibigay ng lakas at tapang upang harapin ang anumang pagsubok. Ang kanyang mga pangako ay hindi nagbabago. Ito ay nananatiling tapat kahit na tayo ay nagkukulang. Sa mga pagkakataong tayo ay naguguluhan, ang pagninilay sa mga pangako ng Diyos ay nagiging liwanag na nagtuturo sa atin ng tamang daan. Tayo ay hinihimok na maghanap ng kanlungan sa mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng pagpuri at pasasalamat. Ang ganitong pananaw ay nagiging daan upang tayo ay maging mas matatag sa ating pananampalataya. Sa bawat pagkakataon na tayo ay bumabalik sa Kanya, nagiging mas malinaw ang ating landas at mas matibay ang ating ugnayan sa Kanya. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi lamang mga salitang nakasulat, kundi mga katotohanang dapat nating yakapin at ipamuhay. Sa mga susunod na sandali, tayo ay magkakaroon ng pagkakataon upang manalangin at ipahayag ang ating mga pasasalamat at pagpuri sa Kanya. Ang panalangin ay isang mahalagang hakbang upang ipakita ang ating pagninilay at pagkilala sa mga pangako ng Diyos. O Diyos na makapangyarihan, sa panahong ito ng aming panalangin, kami ay lumalapit sa iyo na may pusong puno ng pag-asa at pananampalataya. Sa gitna ng mga pagsubok at mga hamon ng buhay, kami ay humihingi ng kanlungan sa iyong mga pangako. Sa bawat hakbang ng aming paglalakbay, nais naming maramdaman ang iyong gabay at pagmamahal na walang hanggan. O Ama, sa mga sandaling kami ay nalulumbay at nawawalan ng pag-asa,
itataas namin ang aming mga mata sa iyong mga salita na nagbibigay ng liwanag. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, tulungan mo kaming makahanap ng katiyakan sa mga pangako mo. Nais naming maging matatag sa aming pananampalataya at ang iyong mga pangako ay aming sandigan. Panginoon, sa mga oras ng pagsubok, kami ay humihingi ng lakas. Sa bawat labanan na aming hinaharap, naway maging matibay ang aming loob sa kaalaman na ikaw ay kasama namin. Ang iyong mga pangako ay tila mga ilaw sa madilim na daan, nagbibigay ng liwanag at pag-asa. Ituro mo sa amin, O Diyos, ang mga landas ng kapayapaan at pag-ibig upang sa kabila ng mga bagyo, kami ay makapagpatuloy sa buhay na puno ng kagalakan. Sa mga pagkakataong kami ay nag-aalala at naguguluhan, kami ay lumalapit sa iyong mga salita na nagsasabing, huwag kayong mangamba. Ituro mo sa amin, O Panginoon, ang tunay na kahulugan ng pagtitiwala sa iyo. Sa mga panahon ng pangangailangan, pagkalooban mo kami ng karunungan upang malaman kung paano kami tutugon sa mga hamon. Sa bawat hakbang, bigyan mo kami ng mga pangitain na magdadala sa amin sa tamang direksyon. Sa mga oras na kami ay nakakaranas ng sakit at pagdurusa, ipaalala mo sa amin ang iyong pagmamahal na hindi nagbabago. Sa mga pagkakataong kami ay nag-iisa, naway maramdaman namin ang iyong presensya sa aming tabi. Ipinapangako mo sa amin na hindi mo kami iiwan o pababayaan, kaya't sa bawat luha at bawat pagsubok, kami ay umaasa sa iyong mga pangako na nagbibigay lakas at kapayapaan. O Diyos, sa aming mga panalangin, hinihiling namin ang iyong tulong upang kami ay maging instrumento ng iyong pag-ibig sa aming kapwa. Gusto naming makibahagi sa mga pangako mo sa iba upang sila rin ay makahanap ng kanlungan sa iyo. Turuan mo kaming maging liwanag sa dilim upang ang aming buhay ay magdala ng pag-asa sa mga nawawalan ng pag-asa. Sa aming mga salita at gawa, naway maipakita namin ang iyong kabutihan at pagmamahal. Sa mga pagkakataong kami ay nahaharap sa mga desisyon, bigyan mo kami ng kakayahang makilala ang iyong kalooban. Sa bawat pagpili, naway maging batayan namin ang mga pangako mo na nagtuturo sa amin kung ano ang tama at makakabuti. Ipinagdarasal namin na ang bawat hakbang na aming tatahakin ay maging ayon sa iyong plano para sa amin. Panginoon, sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan sa mga relasyon, tulungan mo kaming magpatawad at maging maunawain. Sa mga pagkakataong kami ay nagagalit o nadidismaya, naway maalaala namin ang iyong mga pangako na nagtuturo sa amin ng pagmamahal at pasensya. Bigyan mo kami ng kapayapaan sa aming mga puso upang kami ay makapagbigay ng kapayapaan sa iba. Sa bawat araw na lumilipas, kami ay humihiling na ang iyong mga pangako ay patuloy na maging inspirasyon at lakas sa aming buhay. Sa mga sandaling kami ay naguguluhan, buksan mo ang aming mga mata upang makita ang mga biyayang iyong ibinibigay. Sa mga oras ng hirap, naway hindi kami mawalan ng pag-asa, kundi patuloy na manampalataya sa iyong mga salita. O Diyos, sa aming mga panalangin, naway mapuno ang aming mga puso ng tiwana, pagmamahal at pananampalataya. Sa bawat hakbang, kami ay umaasa sa mga pangako mo na nagdadala ng liwanag sa aming landas. Sa mga pagkakataong kami ay natatakot, naway maging gabay ang iyong mga salita. Patuloy naming isusumpa ang aming tiwala sa iyo na sa kabila ng lahat, ikaw ang aming kanlungan at aming lakas. O Diyos, sa mga pagkakataong kami ay nahaharap sa mga pagsubok, kami ay humihingi ng iyong tulong upang kami ay maging matatag. Sa bawat bagyong dumaan, naway patuloy kaming magtiwala sa iyong mga pangako. Ipinapangako mo sa amin na ang iyong pagmamahal ay hindi nagmamaliw at sa kabila ng aming mga kahinaan, ikaw ay laging nariyan upang kami ay iangat muli. Kaya't sa anumang sitwasyon, kami ay nagtitiwala na ang iyong mga plano
ay mas mataas kaysa sa aming mga plano. Panginoon, sa mga oras na kami ay naguguluhan sa aming mga desisyon, tulungan mo kaming makilala ang tamang daan. Sa mundong puno ng mga pagpipilian at mga tukso, naway ang iyong mga salita ang maging gabay namin. Ituro mo sa amin na sa bawat hakbang na aming tatahakin, may kasamang pananampalataya at pag-asa. Sa bawat desisyon na aming gagawin, naway ang aming mga puso ay bumalik sa iyong mga pangako na nagbibigay ng kaliwanagan at kapayapaan. O Diyos, sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan sa mga relasyon, ipaalala mo sa amin ang halaga ng pagpapatawad. Sa mundo na puno ng hidwaan at hindi pagkakaunawaan, kami ay humihiling ng iyong tulong upang matutunan naming mahalin ang aming kapwa gaya ng pagmamahal mo sa amin. Bigyan mo kami ng lakas upang maging mapagpatawad at maunawain, upang sa kabila ng mga pagkakaiba, kami ay makahanap ng pagkakaisa at kapayapaan. Naway ang aming mga puso ay mapuno ng pag-ibig at pagkakaisa, upang kami ay maging mga tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Sa mga sandaling kami ay nalulumbay at nag-iisa, ipaalala mo sa amin na kami ay hindi nag-iisa. Ang iyong presensya ay laging naririto, nagbibigay ng lakas sa amin sa mga oras ng pangangailangan. Naway sa bawat pagluha, kami ay makatagpo ng kagalakan sa mga alaala ng iyong pagmamahal. Ituro mo sa amin na sa kabila ng mga pagsubok, may mga biyayang nakatago na naghihintay sa amin. Sa mga pagkakataong ang mundo ay tila madilim, naway maging liwanag kami para sa iba at ipakita ang iyong kabutihan sa pamamagitan ng aming mga gawa. Panginoon, kami ay nagdarasal ng kapayapaan sa aming mga puso. Sa mga oras ng pag-aalala at takot, ipaalala mo sa amin ang iyong mga pangako na nagbibigay ng kapanatagan. Naway maging matatag ang aming mga loob sa kaalaman na ikaw ang aming kanlungan. Sa bawat pagsubok na aming hinaharap, naway hindi kami mawalan ng pag-asa na kundi patuloy na manampalataya sa iyong mga salita. Ipinapangako naming ipagdarasal ang aming mga kapatid na nangangailangan upang sa aming sama-samang panalangin, mapalakas ang kanilang pananampalataya at pag-asa. O Diyos, sa aming mga panalangin, kami ay humihiling ng mas malalim na pagkakaunawaan sa iyong kalooban. Naway ang aming mga puso ay maging handang tumanggap ng mga aral at pagsubok na iyong ipinapadala. Sa bawat pagkakataon, kami ay magpapakumbaba at lalapit sa iyo upang kami ay tulungan sa aming mga pangarap at layunin. Sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan, naway ang aming pananampalataya ay hindi matitinag, kundi lalong tumibay sa aming mga pagsubok. Sa katapusan ng aming panalangin, kami ay nag-aalay ng pasasalamat sa lahat ng mga biyayang natamo. Sa bawat araw na kami ay binibigyan mo ng pagkakataon na magpatuloy, kami ay nagpapasalamat. Naway maging mabunga ang aming mga buhay sa pag-ibig at pananampalataya. Sa lahat ng aming ginagawa, naway maging matatag kami sa aming mga pangako sa iyo at sa aming mga puso ay patuloy na mag-alab ang pag-ibig na nagmumula sa iyo. O Diyos, sa aming mga panalangin, kami ay umaasa at nagtitiwala sa iyong mga pangako. Sa bawat hakbang, kami ay lumalapit sa iyo ng may pananampalataya. Sa bawat laban, kami ay humihingi ng iyong lakas at gabay. Salamat sa iyong walang kondisyong pagmamahal at sa mga pangako na nagbibigay ng liwanag sa aming mga landas. Sa pangalan ni Jesus, kami ay nagdarasal. Amen. Sa ating pagwawakas ng ating devosyonal na pagninilay-nilay tungkol sa maghanap ng kalungan sa mga pangako ng Diyos, nais kong ipaalala sa bawat isa sa atin ang halaga ng pagtitiwala sa mga pangako ng ating Panginoon. Sa bawat pagsubok at hamon na ating kinakaharap, may mga pagkakataon tayong nahuhulog sa takot at pangamba.
Ngunit sa mga panahong ito, narito ang ating Diyos na puno ng pagmamahal, handang umalalay at magbigay ng kanlungan sa ating mga puso. Minsan, nagiging madali para sa atin na makalimutan ang mga pangako ng Diyos. Sa gitna ng ating mga alalahanin, nakakalimutan nating Siya ay tapat sa Kanyang salita. Ang mga pangako niya ay hindi nagbabago anuman ang ating mga karanasan. Sa kabila ng mga bagyong dumarating sa ating buhay, ang mga pangako ng Diyos ay nagsisilbing ilaw sa dilim, nagbibigay ng pag-asa sa mga oras ng kawalang katiyakan. Tandaan natin ang mga salin na ito mula sa Biblia na nagbibigay ng lakas at inspirasyon. Isang halimbawa ay ang mga salita sa awit 46:1 na nagsasabing, "Ang Diyos ay ating kanlungan at lakas, handang saklulo sa mga suliranin." Sa mga pagkakataong tayo ay nangihina, ang Diyos ay narito upang tayo ay palakasin, upang ipaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa. Siya ang ating kanlungan, ang ating matibay na batayan sa bawat pagsubok. Sa ating paglalakbay, mahalaga ring malaman na ang mga pangako ng Diyos ay hindi lamang para sa ating personal na kapakanan. Ito rin ay nagsisilbing gabay upang tayo ay maging ilaw at asin ng mundo. Sa ating mga interaksyon sa ating kapwa, naway maipakita natin ang pagmamahal at pagkalinga ng Diyos sa kanila. Sa mga pagkakataong tayo ay nagbibigay ng tulong at suporta, nagiging daluyan tayo ng Kanyang mga pangako sa iba. Nais kong hikayatin ang bawat isa sa atin na maging mapagpasalamat. Sa kabila ng mga hamon, mayroon tayong mga dahilan upang magpasalamat. Sa bawat umagang tayo ay ginising sa mga simpleng biyayang ating natamo at sa mga tao na inilagay ng Diyos sa ating buhay. Ang pasasalamat ay isang makapangyarihang katangian na nag-uugnay sa atin sa ating manlilikha. Sa ating mga pagdarasal, isama natin ang mga bagay na ating pinasasalamatan at hilingin sa Diyos na buksan ang ating mga mata upang makita ang Kanyang mga biyaya. Habang tayo ay naglalakbay sa ating espiritual na landas, huwag nating kalimutan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng komunidad. Ang ating simbahan, ang ating mga kaibigan at pamilya, sila ay bahagi ng ating paglalakbay. Sa mga oras ng pangangailangan, sila ang ating mga kasama na handang makinig at magbigay ng suporta. Naway patuloy tayong mag-ugnayan sa isa't isa, palakasin ang ating pananampalataya at sama-samang maghanap ng kanlungan sa mga pangako ng Diyos. Sa pagtatapos, naway patuloy tayong magtiwala sa mga pangako ng ating Diyos. Sa bawat hakbang na ating ginagawa, dalhin natin ang Kanyang salita sa ating mga puso. Isang paalala, sa bawat pagkakataon na tayo ay lumalapit sa Kanya, Siya ay nandyan, nakikinig at handang umalalay. Huwag tayong matakot na ipahayag ang ating mga pangarap, ang ating mga takot at ang ating mga pag-asa sa Kanya, sapagkat sa Kanya mayroon tayong tunay na kanlungan na hindi matutumbasan ng anuman sa mundong ito. Patuloy tayong maghanap ng kanlungan sa Kanya at sa bawat araw, hayaan nating ang Kanyang mga pangako ang magbigay ng ilaw sa ating landas. Magsama-sama tayong mangarap at manampalataya sapagkat ang ating Diyos ay tapat at ang Kanyang mga pangako ay totoo.